real talk po tayo. Yung mga ibang views regarding the rapture, like for example, yung mga naniniwala na susuong daw sila ng Great Tribulation, ito po ay may kinalaman kung paano nila i-view, or should I say, kung gaano ang kanilang antas ng kaalaman tungkol sa finished work ni Christ. Doon na rin po sa mga nagsasabing nawawala ang kaligtasan o yung salvation, naka-angkla po yan kung gaano po ninyo kaalam yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It's very essential, it's very important. Ano bang ginawa ni Kristo sa krus? Sabi ng iba, namatay sa krus. Ganun lang, namatay lang. No, hindi lang po yun. Binigay niya ang kanyang buhay para magkaroon ng kapatawaran ng buong sanlibutan. Bakit? Sapagkat ang buong sanlibutan ay merong Adamic nature. Why? Sapagkat all were born under sin. Sabi ng Book of Romans. Basahin niyo po sa chapter 3. It's very clear. Kaya nga po, maliwanag po na yung puot ng Diyos, sabi po ng John chapter 1, kung titingnan po ninyo, yung puot ng Diyos nananatili doon sa mga tao na hindi pa nakakilala kay Jesus. Okay? Maliwanag po yan. Maliwanag pa sa alas 4. So, yung puot po ng Diyos na yon, yung wrath of God na yon, ito po yung wrath of God na ibubuhos ng Diyos pagdating ng Great Tribulation. Ngayon, ito po ngayon ang siste. Yung mga taong naniniwala na sila ay susuong sa Great Tribulation, or should I say, yung mga Christians, sabi nila, na naniniwalang susuong sila ng Great Tribulation, they don't believe na yung wrath of God ay pinatawad na sa kanila. O baka naman hindi pa talaga pinatawad sa kanila dahil hindi pa nila alam yung, hindi pa nila naintindihan yung gospel. Okay, it's only a matter of knowing the real gospel of Jesus Christ. Simple lang, namatay siya sa krus para bayaran ang kasalanan sa sanlibutan. Ang sino mang maniniwala sa ginawa niya sa krus, matatanggal na ang puot ng Diyos sa kanya sapagkat yung taong yun ay magiging anak na ng Diyos. Okay? So it's only a matter of knowing what Christ has done on the cross. That's very important sapagkat ito po talaga ang magiging basihan kung ano yung magiging views mo sa iba pang mga doktrina ng Biblia. It's very important and very essential, kako nga po kanina. Kaya maraming tumututol, ganito, ganyan, ganun. Ay no, susuong tayo. May kausap ako, akala ko matinong kausap eh. Tapos sabi, susuong daw sa tribulation. Maghanap ka ng kausap mo. Hindi ako sumagot. Sa isang parang comment section. Waste of time. Yung mga ito na lang ka. Ito ang aking patakaran ngayon. Naglagay ako ng video. Yung gustong maniwala. Yung ayaw, bahala kayo. Diba? Para walang stress. Hindi rin po ako sumasagot sa mga pangit na comments, so wag na kayong mag-atubili na maglagay dahil hindi po ako sasagot. Okay. So, nagpapasalamat ako sa mga nagko-comment na maganda. Yung mga hindi nagko-comment ng maganda, well, nasa inyo po yan kasi meron po tayong sariling discretion ng mga bagay-bagay. Meron tayong how to define things. Dabagkat hindi na tayo grade 1, matatanda na rin po tayo. We can easily notice ano ba ang tama sa mali. Ngayon, ang problema is this. Meron tayong mga pinangahawakan na paniniwala noong araw pa na ayaw natin bitawan. Ako marami na po akong binitawan na paniniwalang mali. Maski na born again na ako dati, may mga mali pa rin akong views. Tinanggal ko po lahat ng yon nung makilala ko ang grace. Okay? Ito po kasi nangyari. Yung wrath of God, ito po yung alam niyo yung pitong mangkok, di ba? Alam naman ninyo yan eh. Na ibubuhos sa mundo, puot ng Diyos yun eh. That's the wrath of God. Natutulugan din ng pitong trumpeta. Puot ng Diyos. Uulitin ko, puot ng Diyos. Tapos na born again ka na, di ba? Paano magkakaroon ka pa ng puot ng Diyos? Born again ka na. Pinatawad na lahat ng kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo ni Kristo. Paano ka susuong doon? O yun lang pong iiwanan kong tanong po sa inyo. Kasi nananalangin ako sa Panginoon, sana maunawaan nila ito kasi mas maganda yung alam mo yung doktrina ng katotohanan compared nung parang, di ba? Kasi inaral talaga namin ito. At hindi pa pagmamayabang yung mga nag-aral sa Bible School. Yan po ay biyaya ng Panginoon na pwede natin. Kasi nung panahon namin, oras lang kailangan sa amin. And that time, ang dami kong oras kaya nakapag-aral talaga ako. So, isa po ito. Actually, kinakatal ko po yung mga lumang notes ko for this. Para may bahagi po sa inyo. Kasi malaking kapakinabangan po ito. Okay? So, imbis na magsalita kayo ng ano,
siguro pasalamatan na lang ninyo kung ano yung binibigay ng Panginoon sa inyo through me, through my channel, through Daily Good Vibes. So, thank you. God bless po.